Hello, my dear! Hello, 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 air sign! Gemini, Libra, and Aquarius. Tingnan natin, my dear, kung ano ang meron sa yung July 6, 2025. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, your tarot card reader. Okay, so tingnan natin. July 6, 2025, air sign. July 6, 2025, air sign, we have here the death card. Okay? Meron mag-e-end sa araw na to, my dear. Pero don't be sad kasi itong ending na to ay mag-start ng something new. Okay? So, maganda to, my dear. Don't be afraid sa card na death card. Actually, you need to be thankful sa card ng death card. Kasi kung hindi dahil sa death card, walang mag-start na something new. Okay? May konting sadness lang ang death card, okay? Kagaya pag nawalan ka ng mahal sa buhay or pag meron kabiguan na nangyayari sa buhay mo, my dear, of course, may sadness na kasama ito. Meron mga bagay na parang hindi maluwag sa iyong puso, my dear, okay? Pero maganda to, my dear, kasi kung makikita mo doon sa likod, in the background, okay, may sun, okay? May araw doon sa likod, merong pasibol, merong paakyat na araw doon, my dear, sa background, okay? So, everything na meron nag-end, meron nag-start na bago. Okay, so let's go tayo, my dear. You have here the death card. July 6, 2025, air sign. Tingnan natin. Tingnan natin what is going on. Air sign. Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Page of Sword. Okay. Sa araw na to, my dear, kailangan mong pag-aralan yung mga pumapasok sa isip mo. Okay. Kailangan tanggapin mo, my dear, na ganito talaga ang buhay. May mga bagay na nagtatapos, may mga bagay na mag-uumpisa. And sinasabi sa akin dito, my dear, ng Page of Sword na kailangan mong aralin yung mga mensahe na pumapasok sa isipan mo. Don't take it so personally, my dear. Wag mo masyadong dibdibin na okay, ganito. Hindi to yung time na maglagay ka ng mga blame sa sarili mo na kasalanan ko kung bakit nagkaganito, bakit nagkaganyan. Once again, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, mga my dear, na tayo ay tao. We are created to make mistakes, to create mistakes at matuto sa ating pagkakamali. Medyo iaano ko lang yun, my dear, kasi baka sabihin nung iba, ay, pinanganak naman tayo para magkaroon ng pagkakamali or magkasala. So, sige, gagawa na lang ako ng pagkakasala. No, my dear. Ang ibig kong sabihin, nang dahil sa mga mistakes na yon, natututo tayo. Kailangan mag-undergo tayo doon. So, my dear, balik tayo sa reading mo. This is the time, my dear Gemini, Libra, and Aquarius, na wag mo masyadong i-pressure yung sarili mo. Okay? Kasi, posibleng sa araw na to nakikita mo na hindi na nagwo-work to, hindi na pwede to, okay, magko-close na to. Posibleng isang bagay may din na nilagay mo lahat ng effort mo, posibleng sa career mo, sa relationship mo, okay? Pero don't be sad. Huwag kang malungkot, my dear, kasi ganun talaga ang buhay. Minsan nga itong mga ending na to is nagiging blessing in disguise pa to, my dear. Kasi ito yung nagbubukas ng mga panibagong opportunities, okay? Meron akong isang client, my dear, na nire-reading ko. This was last year, okay? Nag-umpisa kami, nire-reading ko yung partner niya. And confused siya, my dear. Nako-confuse siya if makikipaghiwalay ba siya kasi yung relationship nila hindi okay. May nag-o-offer sa kanya ng love, ganito, so on and so forth. Taga-ibang bansa yung nag-o-offer sa kanya ng love. And hindi ko sinasabi na ako ang naging dahilan kung bakit naging okay siya. Pero, nag-trust siya sa intuition niya, may tinanggap niya na yung relationship niya with her Filipino boyfriend is hindi na mag-work. And tinanggap niya yung offering ng kanyang foreigner na boyfriend. See? Kumbaga parang masakit na maghiwalay kayo ng tao na mahal mo, pero hindi na talaga nag-work, so you just need to accept it.
So, yun ang nakukuha ko dito, my dear Gemini, Libra, and Aquarius. Sa araw na to, makikita ng mga mata mo or even mararamdaman mo, my dear, na, teka, hindi na to nagwo-work. Hindi na okay to. Okay? Kasi, pag inen mo yung bagay na hindi na okay at hindi na nagwo-work para sa'yo, mag-i-start ka ng panibagong bagay na posibleng hindi ka rin naman sure kung magwo-work ba to or hindi. Pero ang point kasi doon, my dear Gemini, Libra, and Aquarius, is you are taking a chance. Hindi ka na i-stuck. Diba? Ano nangyayari, my dear, sa tubig na nasa balde na nai-stuck? Diba? Binabahayan ng mga kitikiti ng mga lamok. Diba? And ayaw natin yon. Okay? So I hope it makes sense kasi I'm just trusting my intuition sa reading na ito. Okay? So tingnan natin Gemini, Libra, and Aquarius July 6, 2025. Pag my dear, yung isip mo, my dear, dapat lawakan mo sa mga araw na ito. Lawakan mo talaga, my dear. We have here the 5 of Cups, okay? Look at the positive side, my dear. Ang 5 of Cups, my dear, siya mismo ang may decide. Siya mismo ang nag-decide. Siya mismo ang nagdesisyon, my dear, na tumingin dito sa 3 cups na natapon. Pero kung titingnan mo, my dear, meron ka pang 2 cups sa likod mo. So, iikot mo yung sarili mo and tingnan mo. Hindi naman lahat nawala sa'yo. Maraming tao, my dear, yung para bang pag nawala yung isang bagay sa kanila, akala nila it's the end of the world. And I need to set some example dito, my dear. For example, accident lang. Naputol yung isang daliri mo. Meron 2 klase ng tao. Yung isang tao, hindi niya yung gagawin na hadlang sa kanya kasi naputulan lang naman siya ng isang daliri. Yung isang tao naman, gagamitin niya lagi na excuse yun. Ay, hindi ko mabuhat yan kasi wala akong isang daliri eh. Ay, hindi na ako makakapag-workout, makakapagbuhat ng barbell kasi wala akong isang daliri. Pero, it's your choice kasi, my dear eh. It's your choice. Bakit ang daming mga tao na pinanganak na hindi kompleto, pero they act like normal? Diba? Pero, ang ano kasi sa atin, my dear, is sometimes nabuhay kasi tayo na kumpleto, na parang everything is okay, and then pag hindi na okay, pag hindi na normal, parang pakiramdam natin, paralyzed na tayo. So, yun ang sinasabi dito, my dear, ng iyong card. Dito sa mag-end, you could, my dear, ito ha, diretso yun na kita, pwede ka mawalan ng loved ones, love life, you could lose your career sa mga araw na to, posibleng meron kang binubuo na hindi mag-work, marami ang pwedeng mangyari sa death card. Pero, super highlighted dito, Gemini, Libra, and Aquarius na you still have a chance na mag-start ulit ng something new. Diba? Hindi porkit nasunugan ka or kung ano man nangyari sa'yo na something, that's the end of the world. No. May reason kung bakit ka nakasurvive doon sa disaster na yun. Ganun ang nakukuha ko dito, may di parang hinagupit ka ng isang disaster tapos nabuhay ka. Ibig sabihin may reason, may purpose ka kung bakit ka pa nabuhay. Kasi kung wala ka ng purpose, wala ka ng reason, sana nasama ka na dun sa disaster na yon. So inalis ka doon, posibleng alisin ka doon sa sitwasyon na yon or something na parang hindi mo talaga gusto ang mangyayari ngayong July 6, 2025. Pero that's the way it is, my dear. Ganun talaga ang buhay sa mundo. Ang mahalaga is you survive and kaya mong ipagpatuloy pa. Okay? Doon tayo tumingin. Okay? Doon lang tayo mag-focus, my dear. Okay, we have here the Ace of Pentacles. See? Sabi ko sa iyo may magbubukas na something. So, pagsapit, my dear, ng July 6 at nakikita mo na parang may mga bagay na hindi umaayon sa kagustuhan mo or may mga bagay na parang nagtatapos mismo sa harapan mo like your relationship, may mga taong nawawala, you wake up in the morning, naka-receive ka ng news, merong pumanaw, merong ganito, merong ganyan. Don't be sad. Okay? Ibig sabihin, wag kayong parang gusto, may mga ganun na tao, yung parang gusto nang sumama, may namatay, parang gusto nang sumama doon sa hukay. And hindi naman kita masasabihan, my dear, na that's bad, 'di ba? Kasi namatayan ka. Pero you can live, you can continue the legacy.
Pwede mo i-continue kung ano yung naiwanan ng tao na yun. Okay. So, ang hirap. Ang daming message na pumapasok dito. But my dear, be open lang sa araw na to na pwedeng may mawala sa'yo. Pwedeng merong mag-end. Okay? Mga ganun. Pero look at the brighter side. Ace of Pentacles, you will be starting something new. Meron kang uumpisahan na bago. Bagong relationship, bagong family, bagong work, bagong career, okay? Pwede naman tong positive lang, mild lang na ending, okay? Nagtapos yung isang kontrata. Kailangan na ninyong maghiwalay-hiwalay na magkakatrabaho, magkakaibigan, di ba? That is a sad thing. That is a death card. Pero anong magagawa natin? End na yung kontrata. End na yung contract ninyo. Yung contract mo doon. So, kinakailangan nang mag-start all over again. 'Di ba? Kasi itong death card na to, depende to sa situation ng buhay mo. Pwede to maging mild, to medium, to extreme. Okay? Kasi marami ang naguguluhan sa death card. Pero ang pinakamaganda dito, just be opened. Maging open ka lang, my dear. Kung kinakailangan na talagang mag-end ng isang bagay, wala tayong magagawa, kailangan nating respetuhin. To the point that you live, you stay, you need to continue. Life must go on. Okay? We have here, tingnan mo, the Ace of Wands. You will be starting something fresh, something new, something good. Ang ganda ng reading, my dear. Okay? Kasi kung hindi ka mag-undergo ng death card, paano mo mauumpisahan tong dalawang alas na to? Kung wala kang i-let go, hindi ka mag-uumpisa ng something. Always remember that, my dear. Meron kang kinakailangan i-give up. Meron kang kinakailangan isakripisyo. Meron kinakailangan mawala sa'yo para makapag-start ka ng something new. Pansinin mo yan. Minsan, hindi lang talaga halata, hindi lang visible ng mga mata natin, hindi lang talaga kita ng dalawang mga mata natin. Pero kung i-analyze mo talaga, ganun yung nangyayari sa mundo. Meron kang kailangan isakripisyo para meron mag-umpisang panibago. 'Di ba? Meron kang kailangan, kahit yung panganganak, yung pagbubuntis, hindi madaling magbuntis. Hindi madaling manganak. It is a sacrifice. Pero once na manganak ka na, once na isinilang mo na yung bata na yan, you created something beautiful. 'Di ba? Something magical. Minsan may mga nanganganak na kinamamatay pa nila yung panganganak nila. Pero still, nagtitake sila ng risk. Kasi gusto nilang mag-create ng something beautiful. Okay? So, my dear air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, ito ang iyong reading para ngayong July 6, 2025. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. I-click mo, my dear, yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.